Mga kababayan, muli kong binalikan si Christine, ang babaeng nangunguha ng mga gabi sa kanilang bundok at naging kaagapay na sa kanyang ama sa trabaho dahil iniwan sila ng kanilang ina 10 taon na ang lumipas. Habang papunta na kami sa kanilang tinitirhan, nadaanan namin siya pauwi sa kanilang bahay. Kaya pinasakay namin ito at tumungo na kami sa kanilang mismong bahay. Habang papunta na kami, nagulat ako sa aking nakitang bahay. Isang maliit at tagilid ito, tabla ang dingding at yero na hiningi ng papa ni Christine sa kanyang amo ang bubong nito. Hindi kami makapaniwala dahil parang hindi ito nakikita sa kanyang kaanyuan. Nung pumasok kami, nakita ko sa loob ang mga kaunting gamit nila at ang una nila ay sako na nilagyan ng kanilang mga damit. Pero kahit ganun pa man, ay hindi niya ito ikinakahiya at kontento daw sila dito. Naitanong ko din sa kanya kung bakit gusto niya maging abogado. Ito ang kanyang kasagutan. Kung titingnan po natin ang buhay ng mga Pilipino, halos po tayo hindi po natin alam ang batas. Kaya po naghihirap tayo kasi wala po talaga tayong alam sa batas. Tama, diba? Sa ating naunang vlog, marami ang naantig ang puso at nagpaabot ng kanilang pagmamahal para kay Christine. Kaya sa aming muling pagbalik, dala namin ang mga tulong na para sa kanila. Laking tuwa ni Christine sa kanyang natanggap dahil first time pa lang daw niya makatanggap ng mga ganong produkto. Mga kababayan, muli po natin panoorin ang part 2 sa istorya ng buhay ni Christine at huwag kalimutang mag-like and share. So hello po mga kababayan, welcome back muli sa ating channel. Ito po muli si Roel of Malalag. So sa mga bago pa lang po dito sa ating munting channel, please do like, share, and subscribe. Please don't skip ads po tayo para mas marami pa tayong matutulungan po na mga hikaos po sa buhay. Ngayong araw na ito, kahit umuulan po, nandito tayo ngayon sa lugar po nila Christine. Muli natin silang babalikan or muli natin siyang babalikan po para mabisita po natin sa ating pangalawang pagbisita po ngayon. Meron tayong mga binili po dyan ng mga ayuda para po sa kanyang pamilya. At ngayon po mga kalangga, galing kaming school, hinahanap po namin siya, wala na po doon sa kanilang school. So ngayon, papunta tayo sa kanilang lugar kung saan natin siya unang nakilala. So, samahan niyo po kami, Muli natin siya makapanayam mga kalangga. Kahit umuulan na, pero tuloy pa rin po tayo sa pagtulong, Salamat po sa inyong walang sawang suporta. God bless po sa inyo. Tuloy lang po tayo and mag-focus tayo sa pinaka main goal talaga natin. Tara po mga kalangga, let's go. So, ayan mga kalangga. Ito yung daanan po papunta kina Christine. Wala po siya sa kanilang bahay, sa kanilang school po. Dito po namin siya unang nakita, natagpuan mga kalangga. Sa lugar na ito. Walang kabahayan, walang masyadong mga bahay pa dito. Parang si Christine ay hinaya lang dyan parang si Christine yata to. Si Christine? Ay, si Christine. Asa ka gikan? School? Sakay na, sa likod. Ay, si Christine talaga mga kalangga, Galing kami school po nila, pero sabi ng mga classmate niya, umuwi na daw siya. Grabe, ang layo. Grabe, nilakad lang po niya mga kalangga, Yun, napakalayo po ng nilalakad po niya araw-araw. So, ayan, samahan niyo po kami mga kalangga, para mapuntahan natin muli ang kanilang, para mapuntahan natin po yung kanilang bahay. Welcome back muli sa ating channel. So, nadaanan po natin siya dito sa may kalsada po, na papunta sa kanila. Talagang, sobrang layo. Ito pala yung nilalakad mo everyday. Opo. Grabe. Ano yun, every morning talaga? Pag umaga, anong oras ka naglalakad dito? Mga 5 po. 5 AM? Tapos pag hapon naman, paglabasan na,
Anong oras? 3:30 kami uuwi pag 3:30. So makakarating ka dito sa bahay niyo? 4. Oh, almost 30 minutes din po mga kalangga, hindi po biro. So okay lang ba na mapuntahan natin yung bahay niyo? Ha? Kamusta yung bahay niyo doon? Okay lang. Okay lang. So ito mga kalangga, no, kasi dati dito natin siya unang nakita, oh. Asan yung kalabaw mo? Nandun sa ano? Doon sa likod ng ano. Likod ng bahay niyo. Kumusta yung school mo, ano, Christine? Okay lang. So dito kami dati mga kalangga, oh. Dito yung naka ano yung kalabaw po nila. Andiyan ba si papa mo ngayon? Wala po. Naghahanap ng ano. Arawan. Parang naghahanap siya ng trabaho. Ay, wala si papa mo dyan. Wala. Sino kasama mo dito sa bahay mo? Ako lang mag-isa. Ikaw lang. Yung kapatid mo, Nag-aaral. nasa school. Ang bilis maglakad. Sanay na talaga si Christine sa ano ay bundok. Grabe. Layo pala ng bahay nila. Grabe. Wala. Pambira yung ulan. Ay. So, malakas na po yung ulan mga kalangga. Grabe yung bahay po nila. Yan yung bahay niyo, Christine? Opo. Wow. Hala. Grabe. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin eh. Dito talaga kayo nakatira? Hala, grabe. Okay lang, makisilong muna. Hala, grabe. Puro tabla. So ayan mga kalangga. Christine, ito yung bahay niyo. Opo. Grabe ano. Hindi ako makapaniwala mga kalangga na nag-iisang bahay lang po ito sa kabundukan. Ayan oh. Sino nagawa nito? Papa. Yung kapatid mo wala dito. Wala po. Ilan kayo dito natutulog? Pag nandito po yung dalawa kong kapatid, bali 5 po. Tapos pag wala po sila, 3 lang po kami. Grabe. Ito yung sinabi po niya na kung saan daw po sila kumakain, dito kayo kumakain. Dito din kayo natutulog. Wow. Mga ilang taon na tong ano nyo? Bahay nyo? Apat na taon na po. 4 na taon na. Pero grabe po mga kalangga, no? Gawa lang po sa tabla. No? Yung bubong nito, ano yun, mga yero? Yero. Yan, trapal. Si papa mo lang gumawa nito. Opo. Pero yung yero po yun is kanang hiningi lang po ni Papa sa kanyang amo. Ah, hiningi niya lang. O, yung mga sira-sira na po. Parang ni-repair lang po ni Papa. Tapos, ano, may trapal sa taas. Sa taas. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa bahay niyo. Yun o. Di ba? Parang yung mga kahoy dito lang yan sa inyo, di ba? Ano to, mga sobra-sobrang kahoy lang. Sobra-sobra lang Kasi po. mga islab, di ba? Pag mga islab, ano yun, mga reject na yun doon sa mga pagtabas ba? Di ba? Kung mga ganitong klaseng kahoy, wala nang silbi doon sa pagkatapos po ng magtabas po ng kahoy. So, parang hiningi yata ni Papa mo. Tapos, yan yung ginawa nilang dingding. Grabe. Ito pala yung bahay niyo, ano, Christine? Saan kayo banda natutulog dito? Diyan po. Dito lang sa, ano? Dito sa ano, May kilid. mga ano kayo dyan, may mga gamit kayo sa ano, unan. Yung una Oo. namin is yung ano, lagayan ng damit, which is yung sako. Lalagyan namin Sako. damit. Tapos yun, parang gawin na namin unan. Tapos yung kumot nyo, ilan yung kumot nyo? Isa lang? 3. Tatlo? Opo. Grabe, ano? May bigas pa kayo dyan? Unti na lang. Hindi na lang. Ngayon, ano yung konsumo mo ngayon? Pag uwi mo dito sa bahay? Ano po,
Kung wala po si Papa is ako na lang po yung bahala, magluluto na lang po ako kung ano yung makikita ko. Oh, halimbawa dito, mais. Ganun. No, magluto ka ng mais ngayon. Grabe. So, saan ka magkuha ng mais? Doon po sa sa aming taniman. Sa kabilang bundok? Di man. Kabilang bundok pa? Ay, hindi, parang sa ano baba? lang. Nandito lang po sa kilid po ng Ah, dito. Opo. So, ito yung, bali, ano mo ngayon, tanghalian mo. Dito lang po. Mga tanim nyo to, Christine. Opo. Pero utang yung yung binhi, tapos Kumbaga, ano lang, financing. Opo. Ilang months na to binabalik pala yun pagkatapos mo. Minsan po pinuputol po namin para gagawin namin, papakain namin sa kabayo. Mga pagkain ng mga hayop. Ilang months na yung mga ganyan? 2 months? 2 months. Pero pag nag-harvest niya, ilang months talaga? 3 months po. 3 months? So, ganun pala yung mga kalangga. Yes. Pag ganito, ginagawa niyo yung pagkain ng mga kalabaw. Opo. Baboy, kumakain yung baboy niyan. Kumakain po. Yung yung pakaw ng mais. Kinakain din nila? Kumakain po ng baboy. Ito yung yellow corn eh, nane? Kato na yung kuhan, yung sweet corn? Hindi. Ay, hindi. Iba rin yung sweet corn. Sino nagtanim ito? Si Papa mo lang? Kami po. Ay, kayo. Para malinis na pagdating doon sa bahay nila. No? Isa lang talaga yung bunga niya, no? Pero minsan may mga dalawa din. Or bihira lang. Bihira lang po yung dalawa. Yung dalawang bunga. Nakadepende po yung sa binhi or yung Sakto lang, no? Kaya baka gustong kumain nila Kuya Vic. Ano Kuya Vic? Di pa ni siya guwang? Di pa. Oh. Lalaki? Sagana sa abono. Pero minsan, Christine, kapag ganito yung tanim nyo, nagkaka-failure din. Opo. Ulan na. Sakto na yan. Okay na yan. Sakto na yan. So, ayun mga kalangga. Umuwi siya ngayon sa kanila. Ito daw yung kanyang tanghalian. Napaka nasipag. So ayun mga kalangga, muli nating binisita po si Christine dito po sa kanilang bahay talaga. So ayun Christine, anong masasabi mo? Bumalik talaga ako dito sa inyo. Marami pong salamat Kuya Roel kasi po hindi ko po inasa na tanggap niyo po tanggap niyo po yung aming buhay, yung sitwasyon po ng aking buhay po para pong hindi po kayo po nandidiri kung ano po yung buhay ko po talaga. Oo, kasi kumbaga hindi lang naman bago ito sa amin, yung mga ganitong buhay, ganitong bahay nyo. Kasi yan yung normal na na-encounter namin sa mga natutulungan ko, kagaya sa inyo, di ba? Pero parang din sa'yo, bumilib kami sa'yo kasi nga hindi namin nakita sa'yo na kumbaga nahihiya ka, di ba? Parang proud ka sa buhay mo na ganito yung pamumuhay nyo dito sa bundok, walang kapitbahay. So, yan yung mo talaga, yan yung pinaka kumbaga yung paniniwala mo talaga sa sarili mo na hindi dapat ako mahiya sa buhay namin. Bakit? Ano yung nasa isip mo? Bata pa lang po ako, sinasabihan na po talaga ako ng papa ko na tanggapin po kung ano ang binigay po ng Diyos.
Dapat po hindi po natin ikinakahiya kasi po may plano po ang Diyos. Mm. Pero dati, Christine, nung nasa Maynila pa kayo nakatira, di ba ganito yung bahay niyo? Hindi naman po masyadong maganda, hindi rin naman Sakto po. lang. Opo, parang Pero mas sakto lang. medyo okay doon sa Opo. Maynila kumpara dito. Pero nung nandito na kayo, tapos nakita mo ganito pala yung tirahan namin sa ano, wala bang mga paghihinayang na nararamdaman mo? Wala po. Parang ginusto mo din na dito sa probinsya mamuhay. Una po parang naninibago po ako sa Oo, sa environment mo, Opo, sa pero paligid. katagalan parang natatanggap ko na rin na ganito yung buhay sa probinsya. Mm-mm. Kailangan mo talagang magsipag para may makain ka. Mm-mm. Tapos, hindi ka man nagsisisi na dinala kayo dito ni mama mo? Sa ngayon, wala ba yung pagsisisi na maganda na sana yung buhay doon sa Manila pero dinala kami dito sa bundok? Parang sa ngayon na nafe-feel mo? Wala naman po, Wala wala na. pong pagsisisi. Opo, kasi po dito ko po nakilala po yung lola ko, which is yung parent po ng mama ko. Yung side ni mama mo, ano? Opo. Tapos komportable po yung yung buhay ng papa ko kasi po doon parang hindi po sila magkakaintindihan ng kapatid niya. Parang wala po talaga. Doon sa Bulacan? Opo. Wala pong araw na hindi po sila nag-aaway. Ganun. Parang iniisip mo na lang din na mas maganda dito na lang, ano, para napapalayo doon at isa pa may peace of mind kayo, Okay. 'di ba? So ganitong lugar, Christine, talagang nung una bago ka. Siyempre yung makikita mo puro kabundukan, puro mga punong kahoy. Wala ka mang kapitbahay dito. Wala po. Ay meron po. Napakalayo po. Yung kapitbahay dito, parang 1 kilometro yung yung Layo. distansya. Pero 4 years na kayo nakatira dito sa lugar na ito. Opo. Kumusta naman yung pagtira niyo dito sa bahay sa lugar na ito? Okay lang din naman po kasi nung una po parang natatakot ako kasi parang yung babae, as a babae po, takot ka sa Siyempre dalaga po, tapos walang kapitbahay. kapitbahay. Kung anong mangyayari dito, huwag naman sana. Wala kang tatawaging mga sa klolo, kaya wala kang hingian ng Talaga. ng tulong. Pero ano yung kumbaga ina-assure ni Papa mo dito na kumbaga safe man yung lugar? Opo. Na naka-encounter na kayo dito na Wala naman. Wala naman. Safe naman. Parang dito, parang kina Kenneth din, 'di ba? Yung lugar yan si Kenneth, yung kasama namin. Yung lugar nila kagaya din sa inyo. Nasa bundok lang siya nakatira. Tapos walang kapitbahay. Yung kapitbahay nila nasa kabilang bundok pa, no? Sobrang layo. Parang hindi na bago sa amin na ganito yung pamumuhay nyo. Pero nung time na na-vlog ko kayo, na-vlog kita, ano yung sabi ni Papa mo? Yung una po, hindi po kasi naniwala si Papa eh. Parang ano ba yung nasa isip niya? Sabi Pag mga niya ganito. nagjo-joke lang po ako, parang ganon. Hindi po talaga siya naniniwala. Tapos yung parang dumaan siya sa kapitbahay namin, tapos sinabi niya, yung anak mo, na-i-vlog. Tapos doon po, parang po. Doon na siya naniwala. Opo. Pero doon sa bigas, ano yung sabi niya doon sa bigas na dala namin? Nagpapasalamat po siya kasi po yung bigas na ibinigay niyo po is mahirap na po talaga yun para para bilhin yung ganong halaga. Ganun Para sa karami. amin. Opo, malaking halaga na po yun. Nung nabigyan ka na ng tulong ganito, parang naniwala na siya. Opo. Ano yung sabi naman niya? Sabi niya po na dapat po magpapasalamat po ako sa anumang tulong. Sayang hindi namin siya na-meet. Siguro next time na lang. Kasi si Papa niya po mga kalangga dito po. Parang araw-araw po naghahanap po ng pagkakakitaan, di ba? Ano yung pinaka-common na trabaho dito? Yung pag-aararo po talaga. Pag-aararo. Ano yun, yung 300 everyday? Opo. Parang siguro si Papa mo naghahanap ng ganong racket, di ba? Kakakitaan. Pag hapon naman, sino yung unang makakarating or makakauwi dito? Ikaw o si Hindi Papa po mo? yung yung kapatid ko. Ay, yung bunso? Opo. So ano yung
Sanay na ba siya dito sa ano, sa bundok, yung kapatid mo? Opo, sanay na po talaga Ano siya. yung mga ginagawa niyang trabaho din? Pagdating niya dito sa bahay, nag-iigib po talaga siya ng tubig Saan yung agad. tubigan niyo? Doon po sa Wala, grabe. ubos po. Opo, parang Baba pa. Kasi dito wala tayong makikitang mga hose po, no? O kaya yung bukal. Nasa kabilang bundok pa. Opo. Siya yung nag-iigib talaga. Siya po yung nag-iigib. Tapos mag-iinit po ng tubig para pagdating ni Papa. Ah, may pangkape. Grabe, no? Napakasipag din po na magkapatid na ito mga kalangga. Tapos pagka ikaw naman yung dumating dito, Ako na po yung magsasaing, Sasaing na. maghahanda na po ng hapunan nyo. opo, Ano yung usual na mga pang-ulam nyo dito? gabi, Gabi. gamot ng gabi. Oh, ikaw pa yung Dahon ng kumukuha gabi. doon? Opo. Minsan sinasamahan po ako ng kapatid ko kasi yung papa ko po hindi po siya komportable na pag aalis ako ng isa kahit Sobrang lapit lang. kasi Parang- may takot siya sa baka daw may ahas ganun. Napaka conservative din ni Papa niya, no? Kasi ano naman talaga, no? Yung anak niya dito, babae rin yung kapatid mo. Hindi po lalaki. Ah, lalaki. Parang parang syempre siya yung pinakapanganay. So, normal lang po na mag-alala din po si Papa niya. Kaya ngayon, sa pag-uwi mo, anong oras yung pasukan niyo ulit? 1 po, 1. 1 p.m. Okay lang nang maliit ka? Okay lang. Ihatid ka lang namin, no? So ngayon, pag umuwi ka, yun yung usual na ginagawa mo. Pag wala kang, halimbawa wala kang baon pag umaga, paano ka makakakain pag tanghalian? Minsan po hindi na po ako umuwi. Kasi po iniisip ko po napakalayo po ng sa amin tapos no? may na malilate ako. Kagaya kanina, naglalakad ka lang. Opo. Pagdating mo dito, wala kang naabutang pagkain. Di ang iniisip mo, magkuha na lang ng mga mais. Opo. Grabe. Maliban sa mais, ano pa yung mga nakukuha mo dito na Saging. saging din? So, ngayon, yung konsumo po niya mga kalangga ay yung kinuha po namin kanina na na mais. Tapos pag pag balikan na sa school, naglalakad ka din pabalik. Opo, naglalakad. Grabe. Baba pa siya dito sa bundok na ito. Almost 30 minutes pala yung nilalakad mo, ano? Kumusta naman yung school mo? Okay lang din naman po. Nakabayad ka na sa Nakabayad na po. Ayun. Okay na yung yung tawag dyan? Bayad sa Moving up. moving up. Opo. Kailan yung moving up nyo? Hindi pa po sila. Wala pang final? Opo, wala Okay. pang nagsabi na kung ano yung exact date. Basta March. But sa Buwan March, ng March. 31 yung closing. So, ngayon, check mo doon kung okay na ba yung yung mais. Check mo doon para makakain ka na. So, ayun po mga kalangga, grabe yung buhay po ni Christine dito. Ano to dati? Lutuan? Opo. Sira na Bumigay na. Okay na ba? Ay! Luto na. Ito naman basing. Luto na yan. So may butang. Hindi rin. Ada- Or dito. Ito na lang. Daw kay Kuya Toto daw kung luto na ba? Ito, tikman mo daw kung luto na daw. Tikman mo dito. Uy, grabe. Ano net? Net, naalala net. Ha? Ito yung paborito mo? Paborito mo? Grabe. Parang parang walang pinagka... Nag-aaral ako, yan lang kinakain ko, binabaw. Ay, parang magkaparehas kayo ni ano to? Christine. Kinit. Kiki. Parang Kinit. Busog naman ka! Grabe yung tinat dito Kuya to. Di minitan? Kung gigipili oh. Pwede na. Anong tinat? Pwede na? Net, parang nakita mo kayo dito, yung buhay niyo dati. Di ba? Ganito, walang kapitbahay, nasa bundok. Tapos yung bahay, parang walang pinakaiba sa inyo. Oo, parang...
masabi ko rin kay Christine, pareho lang kami sa sa bahay namin dati. Pareho lang kami kasi medyo may mga butas-butas na ganun. Tapos Kaya yung wala paligid, pang- parang parehas din sa inyo. Yung mga Oo, tanim, walang ano? kapitbahay, yung layo. Doon lang sa taas. Parang naka-reserva na yung mga tanim nyo dito na saging, mais. Di ba? Mm. If ever na wala kayong bigas, kukuha lang kayo dyan, di ba? Grabe. So, dito naman sa kanilang sitwasyon, ano yung masasabi mo sa buhay nila, nila Christine? Masasabi ko sa kanila, same lang kami ng ng pamumuhay. Kasi relate ko po itong na ganitong pamumuhay kasi malayo sa kapitbahay. At yung sa paligid ay mga saging at mais yan lang. Pero parang delikado dito. Ano na? Utal-utal ka. Parang kinakabahan. Kinakabahan ka? Kinakabahan ako kasi delikado eh. Akala ko kayo. Kinakabahan ka kayo, no? Sige daw. Tikman natin yung mais niya, ni Christine, no? Pag inaninit, unsay problema, Kulang sa buno. Kulang sa abono ng mga ganyan. Kulang kasi hindi kumpleto yung Ngipin. Oo. Tapos malaki yung yun. Si Uncle Si Uncle Bibi. Uncle B. Ha? Ay ka? Timo lang dyan. Kagkaila, okay. Oo. Pares kayo, manubo ka din, di ba? Opo. Ito manubo din. Half lang siya. Half lang po Oo. ako. Ano daw, magsalita ka daw ng manubo kung maintindihan ba niya. Pero kung delikado kay. Kama. Oo. Kama lang. Kana wala. Dili man. Kaya anak ko saya. Ah. Sabi ko sa kanya, hindi naman yata delikado dito. Uy, dala na. Hoy! Moy. Kaya moy. Ha? Yan ko na tanan. Sabi, ako bibi ba? Kasilihan ba? Sige, pagbigyan na natin na marami pa naman dito. Oh. Uy! Pakauna si Christine. Ay, hindi ako yan. Sige. Atagay, kanet. Ikaw, pagko. Karat, timo kayo ba? Galit. Merinda. Uncle Bibi. Call baby. Ay, kanet. Kuanet. Ay, kayo. Ha? Ay, isa mo na. Kay Christine, ha? Torong kaon dano. Kay Christine. Galit Ay, hindi Ikaw. ako yan. Lumbaboy. Sige, ako muna maghawak. Kuya Vic. Go, Kuya Vic. Sige daw, Kuya Vic. Ay, grabe. Si Kuya Vic. Siyempre, paborito natin. Yeah. Wow, Yellow. Ayun na. Sandalit siya. Baboy nyo, inyo ng baboy? Lang, Alima. alimahan. Pila yung anak? Tulo. Tapos namatay ang duha. Ay, hala. Sulo na lang siya. Isa lang siya. Uy, bahin. Bugi. Mainyuhan ng isa. Pero pag sunod anak anang baboy is lamang. Hati na mo, anak. Pagkasunod anak ka to. Grabe, magatpon ako ha. Uy, grabe. Nag-inatbangay naman mo. Machine. Kusog yung mukha, no? Kagod. Iyan na no? Habit ng burot. Kasi na Kasi. Bago na. Hindi yan to. Ay, kanira. Daham kay may sa mua. Alam mo dong, Ay, kulaw. hindi ako makapaniwala ba na ano ba, Wait lang yan. na Nagayto yung bahay nila. ganito yung bahay ni Christine. Kasi Hindi match sa kanyang kutis. sa kanyang mukha, no? Kaya nung napuntahan natin dito, talagang na-surprise ako na talagang napaka-deserve tulungan ni Christine. Trapal yung niya, trapal, tapos kahoy, tapos gipatungan na lang ng mga kahoy. Kaya sana mga kalangga, tulungan din natin si Christine, no? Dahil deserve din niya Saging Uy, wow, grabe. Wow. may saging pa. Ikaw, Parigoy, ano masasabi mo, Parigoy? Wala akong sasabihin, matino.
Kain, kain, kain. Kain lang. Pag may pagkain yung ano talaga yan, wala yan sa matino. Kaya si Kuya, Uncle Bibi. Ano masasabi mo, bro, sa lantapan dito sa situation ni Kristen? Sobrang hirap. Sila lang ang nakatira dito. Walang kapitbahay. Kaya nga doon Ako sa... ang natakot. Oo. Kaya doon sa first vlog na sinabi ni Christine, kung ano yung kainan nila, yun din ang tulugan nila. Lagi, oh. Kaya ngayon nakita ko talagang naniniwala ako na grabe. Hindi ako makapaniwala kasi diwata yung mukha tapos ganito yung yung Grabe. bahay nila. Tinanong yung una tinanong siya una, di ba? Sabi niya, tinanong siya na, okay, kumusta yung bahay niyo? Okay yung bahay namin. Okay lang daw. Okay lang na bahay nila. Pero at least ano siya, baga. Ito yung bahay nila. Kontento siya, di ba? Hindi niya kinahiya Oo. talagang. Kasi kung ibang tao pa na parang nahihiya sa bahay nila. Ay, huwag kayo pumunta doon Kuya kasi Butang man bayuda. Okay muna. okay na. Yan gud. Gituok man mo Kuya to. Muna oh. Yung bagay muna dito. Di ba? Pa. So, bihira lang mga batang ganyan na pinagmalaki pa niya, proud pa siya na dinala tayo dito. Anong oras yun umuwi si Papa mo? Mga 4. 4 p.m. pa. So, mas mauna ka pa or sabay-sabay kayo dito? Makauwi dito. Sabay-sabay lang parang ganun. Tapos sa loob po ng kanilang bahay, parang open lang siya, no? Diyan kayo kumakain Opo. pag ano. Kumusta naman pag ano dito pag umuulan? Tulo po ditong banda. Ano yun? Trapal ang nilagay dyan? Opo, trapal. Kaya temporary lang sana ng trapal, ano? Yung unan nyo, ito yung mga sako. Opo. Ito, ano yung mga laman yan? Mga damit po namin. Ah, grabe. Tapos ginaganyan lang po namin pag Tinatalian nyo. Opo, Gisilbing Oh, pwede na. namin. Wala talaga kayong unan dito kahit mga ano. Wala po. Tapos pag gabi dito, sobrang lamig. Opo, sobra po. Kasi open na open yung bahay po nila mga kalangga. Yan. Ano yan? Sa'yo to? Itong chessboard. Sanay talaga sa ano. Ano yan? Saan ka na ano dyan? Kumbaga nanalo sa school nyo. Sa school po. Tapos nilaban ka sa ibang school. Opo. Wow. Saan ka nakarating sa Ano lang po, di bale para pong division. division? Grabe. Pag mga ganito kasi daw matalino. Matatalino. Matalino ka? Lata naman, di ba? Paano siya sumagot sa mga tanong natin, di ba? Tapos yung course pa niya, lawyer. Ay, oo. Di basta-basta yan, no? Bakit naisip mo na lawyer yung kukunin mo? Pag Ano po kasi, maka-college ka na. Kung titingnan po natin ang buhay ng mga Pilipino, halos po tayo, hindi po natin alam ang batas. Kaya po, naghihirap tayo kasi wala po talaga tayong alam sa batas. Tama, di ba? Galing. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang karapatan, di ba? Yun yung hindi alam din ng iba. So kailangan mo or gusto mo na maging lawyer para ikaw yung taga-pagtanggol, di ba? Halimbawa, may inaapi, so hindi niya alam yung kanyang Karapatan. karapatan. So, grabe magandang mga kalangga, no?
magandang rason kung bakit niya kinuha yung pagiging lawyer. Para matulungan yung mga kagaya po nila na parang uneducated about sa mga batas sa Pinas, di ba? Bakit? Saan mo na balitaan yung mga ganyan? Ano po, parang ano lang po yun sa mga balita po. Sa balita Opo. na parang ano sila, kumbaga ang tingin sa kanila ano lang, parang maliliit na tao lang, di ba? Di nila alam na may karapatan sila sa ganun. Ayos siya. Kasi alam mo yung lawyer talagang isa din sa pinakamahirap din na korso, di ba? At yun nga, di ba, na kailangan talaga na focus ka talaga dyan. Pero walang imposible, di ba? Walang imposible, malay mo na matupad po yung pangarap ni Christine at isa na maging ganap na lawyer someday. Ano? So, ano lang, kumbaga, tiwala lang sa sarili na tsaka yung pananalig sa ating Diyos. Huwag mong kalimutan yan. At gawin mo inspiration yung pamilya mo, yung family mo. Diba? Kasi nung una, parang may sama ka pa ng loob kay mama mo. After na vlog ka, wala bang balita tungkol kay mama mo? Nakita ko po yung yung reaction niya po. Ay siya? Kasi yung kapitbahay namin doon sa sa Kadingilan is Dito ka magupo. sinared po niya. Shinare niya yung Opo, yung vlog. vlog tapos Tapos? parang nakita ng mama ko tapos yung reaction niya is sad. Ay siya? Napanood niya. Opo. Paano mo nakita yung reaction niya? Yung po yung 'di ba may mga reaction sa paano mo. Okay, sa Facebook. Opo. Sad Ganun yung po, sad ano niya. po. Grabe, ano. So, I hope na ma-realize niya. Diba? Pero, sa ngayon naman, parang contented ka na ba sa ganito? Opo. Parang gusto mo na lang na ganito yung sistema ng buhay niyo. Diba? Pero, halimbawa, sa pamamagitan ng vlog na ito, bigla siyang papakita or hihingi ng tawad. Ano yung ipapakita mo din sa kanya? Syempre, papatawarin ko po siya kasi tao lang din naman po tayo naggagawa po ng mali. Papatawarin ko po siya pero Pero, parang mahirap po talaga po na ibigay ko po talaga yung yung for example po yung yung tratuhin ko po talaga siya na parang bilang isang ina po talaga. Kasi po lahat po tayo is pwede po tayong maging magulang pero hindi lahat is kayang gawin sa mga anak. kayang gampanan Opo, yung pagiging magulang. Grabe. Kasi syempre bilang anak ka din, yung respeto din, 'di ba, sa magulang na kailangan mong ipakita, kailangan mong ibigay sa kanila. Pero hindi na ganoon kabuo, 'di ba? Yung pagmamahal mo sa kanya, yung tiwala mo. Parang parang nahati na, 'di ba? Dahil din sa karanasan na pinaranas sa inyo. 'Di ba? Kung sino ka ngayon, yan yung bunga ng pagsisikap mo. 'Di ba? Yan yung bunga ng pagsisikap din ni Papa mo. 'Di ba? Na habang lumalaki kayo magkapatid, parang yung attention ni Mama mo wala, 'di ba? Hindi kasali doon sa buhay niyo habang lumalaki kayo. Pero yun nga, hindi namin masisisi ikaw kung yun yung maging trato mo pag makita mo si mama mo. Basta na lang, kumbaga maging civil na lang, no? Pakita mo yung respeto mo sa kanya. Pero yung tiwala, mahirap na din ibalik, no? Kasi nangyari na Oo. So I hope sa vlog na ito, maging okay yung family mo, Christine. Diba? Friend kayo sa FB din? Hindi po. Hindi. Nakita mo lang? Opo. So siguro sa second vlog natin ngayon, ang papanood ulit tayo. Ang papanood niya ulit yung vlog natin. May message ka na sa kanya? Wala pa po. Wala pa? Sa ngayon, wala Hindi ka pa handa? Opo. Sa ngayon, wala pa po talaga akong masasabi. Parang parang naguguluhan ka pa? Opo.
kung ano ba yung ano ba yung sasabihin mo sa kanya, 'di ba? Kasi hindi biro 'yan na almost 10 years ba Opo. nung na-separate si mama at papa mo. Mahirap 'yan, 10 taon. 2016 yata ba? Or 2015, Opo, parang ganun na. mga ganong year. Hirap 'yan, 'di ba? Kasi ano 'yan, kumbaga andun ka pa sa pinaka walang kamuwang-muwang. 6 years old ka ba nung dati? Opo, 6-year-old. Walang kamuwang-muwang na edad na bata, di ba? Tapos, ganun-ganun na lang, maghihiwalay si mama at papa mo. Yung pinaka-apektado doon is yung Mga anak. anak talaga. Pero nakita ko talagang ano ka din, kumbaga, matapang ka din, di ba? Kasi, kahit ikaw yung inasahan din ng mga kapatid mo, hindi ka nagpakita ng kahinaan sa kanila, Hindi po tayo. no? Kahit pumupunta yung mga kapatid mo dito, yung ibang kapatid mo, Opo. parang yung pinapakita mo sa kanila. Laban lang, ganun. Huwag panghinaan ng loob. Opo. So, ayun mga kalangga, nandito tayo sa loob po ng kanilang tinitirhan po, ano. Makikita natin dito yung tagpi-tagping bubong. Ano yun, ba't may kahoy dyan? Ano, yung tulo. Ah, Pagtulo, nilagyan ng ano, nilalagyan po ni Papa ng kahoy. may kahoy pa doon, oh. Tapos mga plastic. Ito pa. Grabe. Yung trapal nyo, mga ilang buwan na yun? Tagal na, no? Matagal na po yan. Yun yung pintuan nila, oh. Grabe. Open na open. Di ka ba natatakot dito pag ano? Hindi naman po. Pag halimbawa kayo lang dito ba, si papa mo late na umuwi, di ka ba natatakot? Hindi po. Kahit walang masyadong kapitbahay, Opo, parang sanay ka. nasanay na kayo. Grabe. Pero siyempre mag-iingat pa rin kayo, no? Kasi nga ganito, parang nakakatakot. Yung dingding pa lang po mga kalangga, no? Napaka-open na po. Okay. So ayun mga kalangga, meron akong iabot dito kay Christine. Paliw ko kuya to, no? Ito po ay galing po sa mga taong nagpaabot po ng kanilang pagmamahal. Galing sa ating piso-piso, no? Sa ating piso-piso para kay Christine, sa family ni Christine. Tsaka yung yung bigas. Ayan. Wow. So, bubuksan natin para makita ng ating... Uy, gusto mo na kuya to? Uy, ramog. Ayan, may isang balding biscuit po mga kalangga. May isang kaban po na bigas, 25 kilos. At ito, groceries, Christine, ha? Dami, sari-saring yan, groceries. Nagbili pa kami ng gatas, ha? Para makainom kayo gatas ng kapatid mo. Anong message mo, Christine? Sana tanggap mo ngayon. Grabe. Uy, shampoo. Oh. Tapos, ito may suka. Suka toyo. Ito naman asin, 1 kilo. Mga sabon. Ayan, kape. Ano ininom nyo dito? Kape lang? Kape po. Pero hindi po yung kape na ganito. Ano yun? Kape na? Bigas. Ah, bigas na kape. Katong ginasangag pa. Organic lang. Ito may asukal. Uy, grabe. May pamantika pa. First time mo ganito, Christian. Magkaroon ng ganitong groceries. Yan, toothpaste. Nagbili din ako, Christine, ng si Kuya Vic nagpilit ito ay. Oh. Ay, grabe pa. Kojic pa, oh. Kujik. Yan yung sabon mo? Yan yung sabon mo? Hindi Ganyan. po. Ano Wala yung... po akong ginagamit. Oh, wala? Bioderm. Ang grabe. All are. Simple lang, pero hamis kayo. Oh, ayan, oh. Grabe si Kuya Vic talaga. Si Kuya Vic, oh. Yung Tagalaba. Kayo yung Tagalaba? Ikaw? Oh, may sabon ka na. Sabon panlaba. Top, sabon panligo. Ano ba to? Okay, ayun na, mga groceries na lahat, no? Mga dilata at saka mga noodles, mga kalangga. Sobrang dami po. Ayan. At saka isang balding biscuit po, mga kalangga. So, ayun, Christine, ano yung feeling na nakita mo ito sa loob ng bahay mo? Ano
Opo, sobrang saya po kasi po mahirap na po sa amin yan bilihin. Parang Malaking hirap na halaga. kayo, bumili pa lang ng kape. Parang hirap na kayo nun, di ba? First time ko po First time, Kasi po hindi po talaga ako gumagamit ng pang kilikili o something. Hindi po talaga ako Bakit? nag-arte. Wala kayong pambili. Wala po talaga. Gamitin mo yan, di ba? Kasi ilang taon ka na? 16? 16. Tapos mga ganito, lotion. May pa lotion pa si Kuya Biko. Pabango. Tapos sabon, di ba? Shampoo, dalawang shampoo yan, di ba? So first time mo talaga makatanggap ng ganyan. Opo. Grabe. Tsaka gatas. Laki ng gatas nila, oh. Marami pong salamat po sa tumulong po sa akin, especially po sa mga nag-sponsor po nito. Maraming salamat po talaga. Nabalitaan ba ng mga kaklase mo? Opo. Anong sabi nila? Nahihiya po ako kasi parang Artista ka na? parang gano'n na nga po. Yung yung mga comment po, doon po ako. Ay siya. nahihiya. Anong sabi nila? Kasi po daw, yung Maris Racal po daw. Ay, oo nga. Kamukha ni Maris. Kuya Vic kasi. Pero para sa akin, si Isabel. Si Isabel. Isabel Oli. Oo. Sabi ka nga da. Hindi, patay na yun. Isabel Oli, sa mukha niya. Pero may pagka-Maris din nung bata pa siya. Nung di pa masyadong ritokada. Sa panaginip. So ayun, Christine, meron akong iabot dito. Ano yung bibilhin mo pag abutan kita ng pera ngayon? Ano po? Saan mo ito gagamitin? Para po pang-repair po yung bahay namin. Para ma-repair, ano? Kahit man lang malagyan ng dito, temporary yung yero, trapal. O di kaya mapalibutan din to ng ng trapal dito banda, oh. No? Ito yung hinihigaan nyo. Okay lang dito banda kasi nga, parang labasan din ng hangin. Pero dito banda, kung saan kayo natutulog, pwede malagyan ng trapal yan. So ito, Christine, iabot kasi yung sobrang nalikom natin, ha. Okay. Ito. 1, 2, 3, 4, 5,000. Grabe. First time ko po lang humawak ng ganitong pera. Ano yung feeling? Kinakabahan ka? Opo. Para sa iyo yan, no? Para sa inyo, para kung saan nyo gagamitin, kayo na bahala. Ano? Para basta sa mabuting paraan lang. Sa mabuting lang, paggastos. At syempre, dyan din kayo kukuha din ng pambaon yung araw-araw, no? Pang-ulam. Kasi ito, temporary lang ito. Ilang araw, mauubos niyo itong dala namin. Basta pag mga ganito kasi, Christine, lagyan niyo ng gulay, ha? May mga gulay kayo dyan. Meron po. Malunggay kasi yung instant foods, mga kalangga, yan, nakakasama sa atin. Pero, yun nga, ito yung usual po na mga binibigay na ayuda kasi nga, pang matagalan, di ba? At pang mabilisang pagkain, pang ulam. Pero kailangan mas masustansya, lagyan natin ng gulay, no? So, sa lahat-lahat po, mga kalangga, salamat po sa inyo at sa mga tumulong. I-appear ko po sa screen yung mga nagbigay, mga kalangga. At sa mga gusto pang humabol, no, mga magpapabot pa, anytime pwede tayong babalik sa kanila, mga kalangga. Yan na lang yung, nyo? Opo. Bigas? Grabe. Mga siguro 5 kilos, diba? Or 3 kilos. So, sige lang kasi may panibagong tulong naman, ha. Basta ang may papayo ko lang sa'yo, Christine, na wag kang magbabago, no? Lalo na sa mga viewers natin, sila yung unang makakapansin yan kung magbabago ka, no? Wag kang magbabago sa ugali. Pero sa panlabas, na kaanyuan, okay lang. Diba? Mas magpa-enhance ka pa kasi nga binilhan ka ni Kuya Vic ng mga ganyan. Umaga, patuloy pa rin sa buhay, no? Kahit anong problema, kahit ganito yung sitwasyon nyo, huwag mo ikahiya, no? Lalo na pag mapapanood ng mga classmate mo yung buhay mo, yung bahay nyo dito. Huwag mo ikahiya sa kanila. Diba? Kasi dahil dito nakilala ka, dahil dito natulungan kayo. Kaya darating din yung time na baka may gagamitin si Lord na matulungan yung tahanan nyo, yung bahay nyo dito, maipagawa natin. Diba? Pag-pray lang din natin. Pag-pray natin. At kumbaga, kung ano yung trabaho nyo nung hindi pa kayo nakilala,
Diba, ikaw, wag mong itigil, no? Halimbawa, sa trabaho mo dito, ganun-ganun pa rin, parang walang nangyari, di ba? Nakilala lang kayo sa social media, di ba? Nakilala ka lang sa social media. Pero kung sino si Christine nung una naming nakilala, I hope na ganun pa rin. Ano? Basta wag ka lang mahiya, no? Wag kang mahiya sa amin at lalo na sa mga viewers natin. Okay, so ito ibabalik ulit natin. Pero ito mga shampoo, ikaw na bahala dyan, no? Itong groceries lang, tago natin sa, ano, sa box para ma-stock natin mga kalangga. Tapos itong mga sabon, kahit dyan mo nilagay sa labas, no? Tapos pag ano, Christine, pag umaalis ka dito, sino yung maiiwan? Wala po. Tapos yung mga ano nyo, safe man? Hindi po. Hindi. Yung parang bigas po namin is nakukuha. Tapos yung ulam po namin na kahit bulad, tuyo, Tuyo. Kinukuha? kinukuha po. Edi anong gagawin nyo dito? Okay man sana yung dingding, kaso yung pintuan lang. Opo. Di ba? Okay man sana, oh. Safe man si, ano, sa dingding tsaka sa bubong. Yung pintuan lang siguro yung ano dito, pinaka delikado. Anytime kasi pwede yung sirain po, no? Angat yung pako. Yan, oh. Pati yung bigas nyo. Opo. O kasi kung sila lang po mga kalangga, 3 lang kami tapos 3 lang sila. 1 week pa. Oo, 1 linggo pa lang po. Parang siguro kalahati pa lang yung nababawas dyan. Pero kung alam niyo naman na may ganong nangunguha dito, so ano na, mag-iingat na kayo, no? Lalo dito marami yung mga nabili namin ng mga groceries, di ba? Delikado at mapapanood tayo sa vlog, no? So gagawa kayo dito ng paraan para mas secured yung mga gamit niyo sa loob. Lalo na nakilala na din kayo sa social media. Basta mag-iingat lang ka, di ba? At lalo na sa kapatid mo, kay papa mo, sabihin mo na lang na babalik kami sa susunod, ano? Para ma-meet din namin si papa mo. Ano, Christine, alis muna kami, ha? Sige po. Thank you. Ayan. Ingat. Okay. So, mga kalangga, maraming salamat po. Paliwag ko sa, ano, sa microphone. May ano yan, ha? May magnet sa likod. Ayan. Delikado din po mga kalangga, no? Kasi wala po masyadong mga kabahayan po yung lugar nila dito. Okay. Ayan. Nagka-function pa ninyo, kan? Pero dire lang sa sulod. Charge mo rin. Church. Wala. Nakuhaan lang 69 na gina 68 na. Dili. Ah, nagabawas na eh? 6 na ganyan. Grabe. So ayun, maraming salamat po sa inyo lahat mga kalangga, no? Lalo na po sa mga tumulong. And sa mga gusto pang humabol po sa magbibigay po ng suporta dito, handa po kami babalik po mga kalangga para ibigay ulit po sa kanya. Thank you po, God bless and ingat po kayo always. Bye po.